Pero meron po na kumakalat ngayon na si Sara Duterte po, kung napapansin niyo po, lagi pong nasa school. Elementary, nandun po siya. Kindergarten. Yung pala po, ito ay isang optics para sa pagpapabango niya dahil sa imahe niyang impacta. May ibabango pa bang pangalan ni Sara Yun Duterte? nga ang malaking tanong, Mima. Ginagamit po nila ang mga elementary school, ang mga kindergarten. Tignan nyo naman po, kung di ba naman nakakaiya, biro mo, BP ka ng bansa. Putik, hirap na hirap ka. Hirap na hirap ka mag-speech sa harap ng elementary school. Ako nakita pala, Boss Mike, si Sara Duterte pumasok sa isang school, tinanggal yung tsinelas. Tinanggal yung tsinelas. Yung dalawa niyang tsinelas, tinanggal niya, tapos nagpaa siya, pumasok sa may classroom. Ano ibig sabihin nun? Nagpapanggap na makatao. Tama. Hindi alam, di umano mamamatay. Nagpapanggap ng mga tao, given na yun eh. Nagpapanggap na makamasa. Yun ang optics. Yun ang gusto nilang ipalabas. Kasi nga, nakita naman natin, nung mga panahon na nakaraang taon, nakita natin ang tunay na ugali. Pero Boss Mike, ang tanong ko, balita't kaalaman, Mima, kindergarten na lang ang kaharap. Hirap pang mag-speech. Ano ba yung speech niya? Sabi niya, kayo, Nagtutula. ay, pagod, Hindi, eto. puyat, kaya, Hindi, ganito sabi niya. Ako'y tutula. Mahabang mahaba. Ako'y upo. Tapos na Ganito po. yun, sabi niya. Kayo, wag kayong sasama sa mga nanggugulo. Putang ina, sila yun nanggugulo. Huwag kayo maging mabait. Di ba may ganun pa eh. Wag kayong mang-aapi. Di ba? Mga api, pero binugbog yung cherry. Alam mo kung ano yung inaantay ko sabihin niya? Ah. Wag kayong Nakaw. magnanakaw. Putang ina, hindi niya masabi. Parang sige ko ba sa akin? Hindi na masagot yung tanong ni Pansy. Nagnakaw ka ba nung consular ka at congressman? The sun is the center of the solar system. Pusik ang layo ng sagot eh. Di ba? Di mo nakakaiya po yun. Ito yung ano niya, yung speech niya. Sabi niya, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi. Uy, huwag kayong mang-aapi. Wag daw kayong maninira. At wag daw kayong mananakit ng kapwa-tao. Parang dinidiscard niya yung sarili niya. Bakit sinabi? Hindi niya kasi nasabi yung dulo noon, sasabihin niya sana, 'di ba, wag manakit, be kind. Wag niyo ako gayahin. Hindi niyo na ituloy. Sabi nga ni Sarah, may plan A, plan B, plan C na. Yun. Kasi nga bobo, kaya nga hanggang Z yan eh. Yung plan niya eh. Alam niyo, matagal ko na sinasabi to, na mali talaga ang, sino ba advisor ng Sara Duterte na to, no? Kasi matagal ko na sinasabi eh. Talagang bobo rin eh. Ewan ko. Ano, Boss Mike, malaki ang binabayad ni Sara diyan para sa image niya. Image, may yung binabayaran ng parang pang PR. public relation. Tama. Ang laki daw ng ginagastos si Sara. At itong PR Nasa magkano? malaki, milyon daw eh. Bukod pa sa milyon. Tapos, ang unang pinaggagawa sa kanya is magpunta sa mga kindergarten at elementary school. Yun grabe no. Kaso ano rin yun eh, may problema rin doon kasi 'di ba, nakukumpare siya doon sa mga ibang politiko na nai-invite sa mga college, Tama. 'di ba? Sa mga universities, 'di ba? Parang anong nangyayari, may mga usap-usapan niya daw may sakit din daw tong si Sara. Saan? Sa utak. Yung utak daw niya lumiliit, nag-shrink. Kung yung puso lumalaki, yung May katotohanan eh, no? Parang ayoko sana maniwala kaso parang may katotohanan kasi papunta, papuntang kinder na. Next time prep na yan. Prep na. Next time baby talk na yung mga sa nursery. Magulat ka nag-i-speech dun sa mga toddler. Sa hospital sa Kasi napakabobo po ng galawan na yon. Biro mo, vice presidente ka, pupunta ka sa graduation ng kindergarten, yun ang optics PR mo. Nakakaiya po. Tapos, kindergarten na lang po, hirap mo pang maitagos. Kindergarten lang yung kaya niyang mauto eh.
Puta, eto, turuan na lang natin si Sarah. Paano ba? Bilang ambag natin sa kanya. DDS na to, DDS. Oo. Kasi nga daw sabi ng mga Wala nagkakalat. na, DDS ka pala, tinuturuan ko sa akin. Ito po, may balita po kasi si Boss Mike. Ito na po, may kumakalat po kasi na si Boss Mike po ay isang DDS na at kinuha na ang maigit kumulang 300,000 piso. Pakilisin na sa banda yan. Pakilisin na yan. Binabayaran ka pala ni Sarah. Bayaran ka pala ni Sara Duterte. Hoy, mga minamahal, di umano, siya daw po ay isang espiya ng mga Duterte. Nagpapanggap lamang po na nagagalit-galitan. Diba sa mga Duterte? Pero ang sabi ng iba, espiya daw siya at binabayaran ng magkano ba Yulo? 300! Ganyan lang ba ang halaga mga boss? Grabe ka naman. Meron pa raw pakotse. Oo. Pakondo. Pusay ka, baka sunod. Sama mo kami. Ano ba ang sabi mo dyan, Boss Mike? Bago natin siya pagsalitain, alam mo, Boss Mike, siguro masarap atang maging vlogger ni Vice President Sara Duterte. Mantakin mo, ito yung no-opera ng 300K. May free condo. May free Diba? condo. Tapos mayroon pang ampaw. Oo. Tangina mo, siguro yung mga vlogger si Sara, mayaman eh, no? Oo. Grabe ka. Tapos magkakaroon pa siya ng sariling brand ng burger, yung Wagi. Maserbera Burger. Sabihin nyo na pagka pwede na ako sumagot, ha? Sige, sumagot. Sumagot, meron pa rin katagtag. Laki ng offer sa'yo, ah. Comment, Mike. Comment, Mike. Alam mo, Sir Mike, medyo naiiyak kami. Bakit ikaw lang? Bakit di mo Alam kami mo, sinama? alam nyo, mabait naman talaga si Sarah, eh. Nako, bayaran ka rin ba ni Sara Duterte? Ito, sige. Pakinggan natin yung statement ng isang Pakinggan natin yung... statement ng isang bayaran ni Sara Duterte na sinasabing kung ano yung espiya daw. Pakinggan natin yung speed. Alam nyo, sa totoo lang, kung 300,000 lang naman, hindi na lang sana ako umalis doon sa kilala nyo na yan. Kung 300,000, tatanggihan ko talaga yan kasi ang inaantay ko, yung isang maleta kada buwan. Kaso, Kaninong maleta yan? balita ko, yung maleta nahahati-hati yan hanggang paper bag na lang. Tapos, yung napupunta sa mga kaibigan ko na tulad, wag ko nang banggitin, baka masaktan. Sobre-sobre na lang. Di ba? Ngayon, ito yun. Pahamak pa. Grabe na. Buti na lang mabait si Mike sa pera sa mga kaibigan niya. Eto. Sino ba yung mga bayaran na yan? Ituro mo na. Parang guilty kami, ma. Di ba kailangan ko lang sasagot muna? Kasi nung kanina, hinayaan ko kayo magpunta. Explain! Hindi na. Ni Mike Cervera. Parang may nag-text sa'yo, barahin mo. Hindi kasi may mga kaibigan daw siyang kilala na pwede niyang ituro pero hindi niya tinuro. Ikaw naman, boss Oy, Mike. si Balita at Kalaman, nakatutig na lang. Hindi nagugulat sa mga... Magkano ka ba? Meron pa lang ganyan. Eto. Sige. Makikinig kami. Meron kasi nga impormasyon na dumating sa akin. Tinatanong ako ng ilan nating mga kaibigan na totoo daw ba na ako bumaliktad na daw kay Sarah? Sabi ko, paano babaliktad? Hindi ko alam eh. Sabi ko ganun. Nagkukunyari ka lang daw pero bumaliktad ka na eh. Sabi ko ganun. Alam ko na ito. Ito mukhang... Destabilization. Oo. Ito mukhang propaganda laban sa akin. Dahil nga siguro may nasasaktan ako sa mga binablog ko. Sino sinasaktan mo? Gusto mo ba banggitin ko? Huwag na. Kailan ko ba yan? Malamang. tapos? Ngayon, mga kababayan ko, sinasabi ko lang na mukhang gustong galitin ng maraming mga vloggers na kaibigan natin para ako tuligsain. Para nga naman, syempre, alam nyo naman yung ilan, kapag sinabihan ng ganon, maniniwala yung iba siguro. Saka yung mga nakakakilala sa akin, alam nyo at alam nyo uli kung ano yung pato ko nakalagay. Alam nyo yan kung saan nakalagay. Kung saan nakabakas. Diba? Bakit tayo nagkakome? Bakit tumatawa?
Nasasayahan lang ako. Dahil, ito nga po, marami po talagang mga ganyan na paninira at mga offer na kung sakasakali po, masarap po tanggapin Sa totoo lang po. Napakasarap tanggapin. Dahil, Magkano ang offer sa'yo? Kanta ko. Oo, gagawin ako. Offer sa inyo ni Sarah. Di ba ipaperan ka din ni Sarah? dati po yun. Magkano ang offer sa'yo ni Sarah? Una, ang starting namin, 50K muna. 50K plus with laptop na Apple. Ang sarap naman. Pero hindi namin tinanggap yun. Kasama ko doon sila Jake Magnus. Kasi makabayan tayo. Meron kaming nababayaran ng kahit ni pisong ultimo. Diyan ang camera. Yan. Ayoko sabihin, baka kumidlat May tama. Ay mo! Ay mo! Anyway, mga kababayan, bigyan natin ng payo si Sarah. Hindi mo na, gusto kong ikwento mo, bakit ka tinitira sa 300K? Talagang ayaw mo talagang pantalan, ha? Pang highlights din natin. Gusto mo talaga. Sir, pera daw po. Ang reels, no? Reels. Alam mo, pinipilit ko na talagang ilayo, pero talagang binabalik niya. Oo. Kasi nga, mukhang nasasaktan na ang kampo ni Martin Romualdez doon sa mga banat ko. Hindi to pang Real reels. talk lang naman yun, di ba? Hindi to pang Yan ang reels. sinasabi ko sa'yo Di ba? Ano ba? Kaya mo ako. Kaya mo ba akong tirahin ng alam mo naman na hindi totoo? Di ba? Binayaran ka nga ba talaga? Propaganda nga, di ba? Bakit nila ginagawa sa'yo yon? Ako iniisip ko baka nasasaktan yung mga handler ng vlogger ni Martin Romualdez, kaya ganon. Kaya gumagawa ng propaganda. Style ng mga DDS yan Kasi yung handler nila, dating DDS yun. 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 Yung baklang mataba. Yun, no, di ba? Hindi ko alam yun. Ayoko na nga pag-usapan kasi gusto ko na dun sa bagong topic. Si Si Mima, hinihila pa ako Inila. Parang, Tanong lang ako. parang nilalaglag mo Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero ako ay nagulat nung, alam ninyo, nung nalaman ko na si Mike Cervera daw po ay binabayaran ng 300,000 para maging espiya daw ng mga Duterte, ako'y nasaktan. Ako'y nagulat. Yun totoo. Yung puso ko talagang naturog. Bakit? Bakit di mo kami sinama? 300,000 kahit maliit lang yun, bakit di mo kami sinama? Alam mo, ang yaman talaga pala ng mga Duterte vloggers. Di mo man kung totoo man. Kasi, grabe sa bagay, may pambayad kay Kaufman na 150 million per month. Grabe. Kung may magkano offer sa'yo? Wala nga Naghahanap nga ako Mabait naman si Sarah Di ba? Sarah. Buti na lang. Pero wala kang extra income. May may work ako Yan. Sabi mo, mga kabayan. Gusto mo ba, move on na tayo? Move on na tayo. Move on na. Kukulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dede